Ngayong gabi sa Anggulo, kilalanin natin ang biglang sumikat na si Attorney Vitaliano Aguirre, dating miyembro ng prosekusyon na lumilitis kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Isang batikang abogado. Nakilala siya ng publiko dahil sa kakaibang protestang isinagawa niya sa loob ng impeachment court. Wala siyang binitiwang ni isang salita, pero ipinaabot niya ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang ikinilos. Sinasabing simbolo na rin siya ng tahimik na pagpoprotesta. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Ikinatuwa ng ilan ang ginawa ni Attorney Vitaliano Aguirre sa impeachment court at naging talk of the town ang kanyang tahimik na protesta. Hindi inakala ni Aguirre na magiging instant celebrity siya sa mata ng taong bayan. May kasabihang, see no evil, speak no evil, hear no evil, na nangangahulugang pagtakip ng mata at tenga at pagbusal ng bibig sa kasamaan sa paligid. Pero ibang kahulugan ang ibinibigay dito ni Vitaliano Aguirre nang siya'y naging abogado para sa prosekusyon ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Down in front of that first. Tinakpan niya ang kanyang tenga bilang depensa sa anyay masasamang salita ni Senador Miriam Defensor Santiago. Full understanding of what is involved here. These are clerical. Yun lang pang kahirap-hirap ninyo. Ay, sus Maria Josep, where are your neurons? Where are your synapses? When you are hearing an evil, you must denounce it. And I believe that what I did when I covered my ears is the denunciation of that abuse. Noong ika-14 ng Marso, pinaunlakan kami ni Attorney Aguirre na makasama siya sa labas ng kanyang opisina. Invite ko ni Mayor Sara Duterte. Invitation Judge daw ako ng pageant, sabi ko, iba ito ha. Ang aming destinasyon, Davao City. Inamin niya sa aking sa isang iglap, nag-iba ang halos 40 taon niyang karera sa larangan ng abogasya. Dahil lamang sa agaw atensyong ginawa niya noong ika-29 ng Pebrero sa impeachment court. This is extraordinary, nothing compared to what happened. Kasi kahit nung kay Visconde case, for 5 years, halos araw-araw ang namin. Ini-interview din kami halos araw-araw nun eh. But hindi katulad dito. Bakit? Anong kaibahan? Anong kaibahan nito? Unang-una, talagang because of the instant exposure ko dun sa paulit-ulit yung mukha ko. So everybody seems to recognize me. So everybody wanted to have their pictures taken with me. Nandyan ang verbatim. Ikinatuwa man ng ibang tao ang ginawa ni Aguirre, ikinagalit naman ito ng mga senator judges. Kaya't sinampahan nila siya ng kasong contempt. Wednesday sa 7. Aabot sana sa parusang 2 araw na pagkakakulong. Pero dahil wala raw sapat at matibay na ebidensya, di na raw itinuloy ng mga senator judges na isampa ang kasong ito laban kay Attorney Aguirre. My mind was very clear. Malimit din. Ito raw ang isa sa mga unang biyahe ni Attorney Aguirre matapos makasuhan ng contempt. Good morning, Hi, good morning, you are. We are from the City Mayor's Office, sir. From the... Mayor Sara Duterte sent us to... Thank you. Anong agenda natin, attorney? Anong nasa itinerary natin? First, lunch muna, no? 11:30 doon. And then tour around the city. Yeah. Museo de Baweño, Aldivinco Shopping Center, SM Agro Display, People's Park, Pasalubong Center. Mag-shopping kayo agad, ah. And then 4 p.m. back to the hotel. Si Attorney Aguirre ang abogado ng ngayon Vice Mayor ng Davao na si Rodrigo Duterte. Alkalde noon ng Davao si Duterte nang ireklamo siya sa di umano'y pamumuno ng kinatatakutang grupong kilala sa pangalang Davao Death Squad. Marami pang ibang malalaking kaso ang nahawakan at naipanalo ni Attorney Aguirre.
Kabilang sa mga naging kliyente niya, si Hubert Webb sa Visconde Massacre case na tumagal ng halos 20 taon. Anyway, what's the use of staying there when what you're going to hear are not in favor of justice, and otherwise this injustice lie. At si Senator Panfilo Lacson, kaugnay ng Galicia Gang case noong 1992. Good morning. Sa mahigit 1,000 kasong nahawakan na niya, 10% lang daw rito ang di niya na ipanalo. Minsan, indefensible yung ibang kaso, but you have to defend. Hindi naman porke matatalo or guilty na yung accused na kliyente mo, eh hindi mo nahawakan. Hindi. Everybody, whether is a criminal, whether is guilty or not, is entitled to have the services of a lawyer. Kasi hindi naman porke kumuha ka ng lawyer, eh ang iyong aim or objective is always to acquit him. Hindi ganoon. Ang objective ng having a lawyer is that so that justice will be done, so that the penalty that is deserved by that client of yours will be the one imposed. Di kahon yan kung sa hearing, kumbaga sa when he comes well prepared. He has a set of questions, pero nag-freewheeling siya, depende sa sagot ng huwes, no? Held earlier. Nang usisain namin ang kita niya bilang abogado, napunta ang usapan namin sa maliit niyang kinikita noon. Ang bayad sa akin when I was a new lawyer, 20 pesos, and I went to Mulanay, attend na isang maliit na kaso, bayad sa akin 20 pesos. Kung hindi naman kaya, isang manok. Pero kung minsan maganda-ganda, ang bayad sa akin ay sarap na lobster. Even now, hindi naman malaki ang kinikita ko sa lawyer. Although, pwede nang nakapagpatapos na ako ng mga anak, and I could support my family. Matapos ba ng halian ng araw na yon, nagtungo si Aguirre sa ilang lugar pasyalan sa Davao. Agad siyang nakilala ng ilang mga Davaoenyo dahil sa markado niyang pagtatakip noon ng kanyang tenga. 1, 2, 3. Bag, saka tiger and candy, scotch. Saan niyo po bibigyan yan, sir? Yung pinamili mo? Mrs. Matapos ang halos 1 oras na pamamasyal ni Attorney Aguirre, bumalik na siya sa kanyang tinutuluyang hotel. Justice Corona. Pero, imbis na magpahinga, nanood muna siya ng TV para makasagap ng huling balita sa nangyayaring impeachment trial ni CJ Corona. Aminado siyang namimiss na niya ang kanyang partisipasyon sa impeachment court. Masasabi niyo bang namimiss niyo rin yung mga eksena dun sa impeachment trial court? Definitely. Kasi yun nga, I'm supposed to present at least three witnesses doon. So, we have been preparing for those witnesses. Kaya lang na-scratch lahat when the public prosecutors, the senior public prosecutors decided na hanggang 3 lang tayong magpresenta. Gayunpaman, wala naman daw siyang pinagsisisihan kundi ang pagkawala ng pagkakataong mapag-aralang mabuti ang mga testigo ng depensa. Sa tingin mo ba kung ginawa ko yun, kung I go out ba ako, kunwari, kasi ayaw ko siyang marinig, o nag-file ako ng a manifestation in court protesting her actions, sa tingin mo ba magbabago si Senator Santiago? Because I believe that I was made an instrument by many people who doesn't like what has been happening in the impeachment court. Sa tingin mo ba mangyayari yung nangyaring yun? I believe no, walang mangyayari doon. Tuloy-tuloy si Miriam sa pag-berate ng pag-insulto niya sa prosecution. Sa kabila ng kanyang mga seryosong patutsyada, nakuha pa niyang magbiro. Kung meron daw tinatawag na takusa o yung mga takot sa asawa, meron din daw na tinatawag na takomir. Well, this is
unoriginal sagisag coined words, takumir. Marami ang takot kay Miriam sa impeachment court. So, ang hinihikayat niyo ba mga ang prosecution team na wag nang maging takumir? Dapat ganun. Stand pat when you're in the right. Kasi walang karapatan ng isang taong hamakin ang iyong dignidad eh. Huwag mo nang sabihin kay congressman, huwag mo nang sabihin kay abogado, kahit isang ordinaryong tao lang, kahit kay senador o pinakamataas na opisyal ng gobyerno, hindi mo maaaring hamakin ang dignidad ng tao. Isang nag-text kay Tony Aguirre, tumakbo ka na ng pagka-senador. Wala ka ng talo. Ang gagawin ko lang sa posters ko, yung takipan mo lang yun. Nobody could forget you. A 29 ng Pebrero, naging isang natatanging araw sa impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Dahil dito, naging celebrity si Aguirre. Nadikit sa salitang protesta ang kanyang pangalan at imahe. Para sa palangiting abogado, maraming klase ng ingay sa mundong kanyang ginagalawan. Pero ang ingay sa Senado, minabuti na niyang huwag pakinggan. Ang sabi ko nga when I covered my ears, sabi ko ganyan, I'm just practicing an ecological self-defense against the noise pollution. Game na game din niyang ikinuwento ang pinagmula ng pagsusuot niya ng isa niyang sikreto sa pagpapabata, ang kanyang piluka. Na Kuya Boy, sabi niya sa akin, peace ang buho ko. Mas magandang mag-wig ka. Kasi lalo kang babata at lalo kang pupog. Magkuhan ka, mura lang naman eh. Lalagay mo lang naman, papatong mo lang naman eh. So, sinubukan ko. Sabi ko mukhang maganda-ganda nga ata ito eh. Kaya lang, maraming inconvenience. Sa halip na wala ka ninintindi, kung minsan pag malakas ang hangin, then nagkataon na kaumpisa lang nung Hubert Webb case. Lumabas na yung image ko with the toupee. Hindi ko na ngayon mabago. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, naghanda na si Attorney Aguirre para sa major event ng gabing yon. Ang Mutya ng Davao. Dito sinalubong siya ni Davao Mayor Sara Duterte. Di nagpatalo si Mayor Sara sa pagpapapicture kay Aguirre. Pagdating namin sa venue ng nasabing pageant, mahigpit na ang seguridad. Di na pwedeng lumapit ang anumang grupo ng media sa mga espesyal na panauhin ng gabing yun. Nang matapos ang coronation night, tila si Attorney Aguirre ang nakasungkit ng corona. Sa dami ng nagpapapicture sa kanya. Kinabukasan, bumalik ng Maynila si Aguirre. Sinamahan naman namin siya sa isang restaurant sa Quezon City para daluhan ang piging na inihanda ng kapatirang Lex Talionis Fraternitas ng San Beda. Pagdating ni Aguirre sa lugar, mainit siyang sinalubong ng kanyang mga kautol. Tawag sa miyembro ng kanilang samahan ng mga abogado at law students ng San Beda. May mga pinagawang t-shirt ang grupo bilang suporta kay Aguirre. We haven't talked to Attorney Aguirre that closely, but he's a very supportive alumni. When we need help, we go to Attorney Aguirre. He openly gives help. Di namin pinalampas ang pagkakataong tanungin si Aguirre tungkol sa hazing. Lalo na't isang estudyante ng San Beda ang napatay dahil dito noong Enero lamang.
Di ba? Ngayon, may batas na tayo. That's why dapat talagang iwasan yung na-hazing na yan eh. Especially kasi pag ang mga masters ay nag-i-initiate, nagkakaroon ng initiation na nakakainis. Yun yata ang nangyari doon. Bago umalis si Aguirre sa party, nagbitiw muna ito ng pabirong pasaring kay Senator Miriam Santiago hinggil sa ginawa niyang kontrobersyal na aksyon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. And then sinabi niya na I would like to donate my parts of my body to Attorney Aguirre because he needs them. Sabi ko, pagdating doon sa ba, ay ako, kasi I'm happy with my wife na. Isang nag-text kay Attorney Aguirre, tumakbo ka na ng pagka-senador. Wala ka ng talo. Ang gagawin mo lang sa posters mo, yung takipan mo lang yun. Nobody could forget you. It was really a slap on the wrist, but I know it's slap on the face on the part of some senator judge. Si Senadora Miriam Defensor Santiago na marahil ang natatanging hurado sa impeachment court na kinatatakutan ng lahat dahil sa matalas na pag-iisip at matabil na dila. Pero nakahanap siya ng katapat. Isang abogadong lumaban nang hindi gumagamit ni isang salita. Sa unang buwan ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, walang kumontra sa mataray na si Senator Judge Miriam Santiago. Huwag na tayong magpa-epal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Marami ang nabahala sa pag-asta ng senador na tila taliwas daw sa dapat na ikilos ng isang senator judge. In charge You come of to the court articles. prepared. You do not waste the time of this court. Are you withdrawing formally? Nang sumapit ang ika-26 na araw ng paglilitis, nagpa siya ang prosekusyon na i-withdraw ang 5 sa 8 articles of impeachment. 5, 6, and 8. The prosecution is terminating the presentation of its evidence, of course subject to the cross tomorrow. Is there any objection? There being none, the trial is hereby adjourned. Kinabukasan, Sa quorum, the sergeant returns. ito na ang eksena. You're not supposed to say that at all. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, naman. Ay, my goodness. Sa panenermo na ito ni Senadora Santiago na nahimik ang prosekusyon, maliban na lang kay Attorney Aguirre. These are ministerial functions. Naglakas loob si Aguirre na kontrahin ang ginawa ni Santiago kahit wala siyang binitawang ni isang salita ng pagbatikos. What compelled you to cover your ears talaga? What was going on inside your mind? Well, it is not a spur of the moment thing. Nagpatong-patong na yan kasi everyday na nandun si Senator Miriam, palagi lang siya bad words sa private prosecution. Nagsesermon pa. Hindi maganda eh. Masakit na yung sinasabi. Actually, I think it was the first time where she used the word JGO. For 40 years ng practice, hindi naman ako nasasabon ng judge eh. It never happened to me. Lalo na kung matawag kang Ang kanyang tahimik na pagprotesta nakaagaw ng pansin ng publiko at umani rin ng mga negatibong reaksyon mula sa mga hukom ng Senado. Ito malaman yung pangalan ng isang prosecutor doon yung kamera. Attorney Vitaliano Aguirre II. Mulat sa poll nung tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago hanggang natapos si Senadora Santiago ay nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tenga. Totoo po yun, sapagkat nasasaktan na yung tenga ko. Yan po ay isang kapastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Mr. President, point of order. What's the point of order? I charge this private prosecutor
with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted! If that is in the form of a motion, go ahead! Nangahamon ka! Aalis na po ako. Dito ako nakaupo Gaganyan ka sa akin? May I suggest that... And it's on video. Sir, nung tumayo na si Senadora Santiago and moved that you be cited for contempt of court, ano yung naramdaman mo? The moment I left my chair, going to the podium, I know that I have to defend my right. After you were bombarded with abusive language, insulted, harangued, and called GIGO, the least you could do is to cover your ears. I already knew the consequences, and I was prepared to face the consequences of my act. Natulig man sa masasakit na salitang narinig kay Senador Santiago, nagpakumbaba pa rin si Attorney Aguirre at humingi ng tawad sa senadora. Kung nasaktan ko man ang kalooban ni Senator Miriam, I'm very sorry for it. That EPAL lawyer really had to be taught a lesson. Nung mga susunod na araw, sir, you apologized. I apologized, but I only apologized for the hurt I caused her. But I never apologized for what I did. For the fact that hindi na natatawag ng prosecutor. I noticed na takot na ang prosecutor, nasisira na yung focus nila. They are rattled, yung diskarte nila nawawala na Ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Kung nagde-demand ka ng respeto, dapat respetuhin mo dun itong mga abogadong ito. Sapagkat yung human dignity, wala pong katulad dyan. Trial suspended for several minutes. Sa nangyari, kusa na rin nag-resign bilang private prosecutor sa impeachment trial si Attorney Aguirre. But you had to give that up just because of that incident with Senator Santiago. Is it worth it? Yes, I think it's worth it and no regrets. The only regret, if ever, I have is I will not be able to offer myself as a cross-examiner of defense witnesses. Bagamat hindi nakabilang sa prosecution panel ng impeachment trial si Aguirre, tuloy pa rin ang kanyang pagiging abogado. Sinamahan namin siya sa kanyang opisina ng araw na iyon. Kauupo pa lang ni Aguirre sa kanyang silya. Ang kanyang mga staff, ready na agad sa pagpapapirma ng mga samut-saring dokumento kay Attorney Aguirre. Nakapagtapos na valedictorian si Attorney Aguirre sa Mulanay Elementary School sa probinsya ng Quezon. Pero tila nahirapan daw siyang mag-adjust nang pag-aralin siya ng kanyang mga magulang ng high school sa San Beda College sa Maynila. Dahil galing sa probinsya, nakaranas daw siya ng pangungutya mula sa mga kaklase. Pag ako'y tumayo, hindi ko masagot yung question sa recitation, naririnig ko sa likod ko. Valedictorian na niyan, valedictorian na niyan. Talagang pupunta na lang ako sa CR, doon ako umiyak. Nasaktan ako kasi number 1 ako doon sa probinsya. Sabi ko, pumasok akong valedictorian sa school na ito, I will graduate as valedictorian from San Beda College. Nagtapos siyang magna cum laude sa kursong philosophy sa San Beda College noong 1967. 1971 naman ang nagtapos siya bilang isang cum laude sa San Beda College of Law. Pumasa naman siya ng bar exam ng sumunod na taon na may average na 85.25%. Sa ngayon, isa na siyang veteranong abogado na may sariling law office, ang Aguirre Law Firm. Kasama ang pangalawang anak na si Attorney Andrew Aguirre, itinayo nilang mag-ama ang Aguirre Law Firm noong taong 2006. Sabi ko din sa anak ko, you better join a big law office para when we join together, may experience ka na. Matindi raw ang pressure kay Attorney Andrew na sumunod sa yapak ng ama.
Mula nung law school actually kasi he graduated valedictorian nung class niya. Yung mga professors ko, kilala na ako kasi nga yung father ko is known litigator. So yes, there's a responsibility na to live up to its reputation as the son of Vit Aguirre. Bago pa man kasi nakapagtayo ng sariling law firm, 15 taon ding naging bahagi ng Robles, Brillantes, Rica Frente, Natura and Aguirre Law Firm ang nakatatandang Aguirre. Hindi na mabilang ang mga kasong nahawakan at naipanalo niya. Wala akong statistics eh. As a matter of fact, I could not even remember the name of the client from Misan. But the track record, siguro kung tatsyahin ko, baka ang batting average namin is around 85%. Ang pinakamalaking that was I was given a break ay yung Visconde case. I consider it as the pinnacle of my litigation career. Kaya sabi ko nga after that, pwede na ako mag-slow down. But biglang pumasok itong sa impeachment na ito. Ang Visconde Massacre din na nagbigay daan para mapili si Aguirre na maging miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni CJ Corona. Hindi na nagdalawang isip pa si Aguirre na pumayag na maging bahagi ng prosecution panel. It's really an honor to be a private prosecutor. As a matter of fact, if you believe in a cause, and it so happened that we believe that CJ Corona should not stay a minute longer in the judiciary. So we offered our services for free. Malaking oras din ang ginugol niya sa pagtulong sa prosekusyon. Halos 2 linggo raw siyang hindi nakapasok sa kanyang opisina. I have to complete my paperwork. Ang dami ko sing nakaligtaan, hindi ko pa na-review yung mga work ng mga lawyers ko. Kaya I have to review them before filing them in court. I've been very busy in the past 2 weeks. Kaya halos hindi na ako nakapunta ng opisina. Kaya naman ngayong balik trabaho na siya, mabibigyan na daw niya ng atensyon ang mga kasong hawak niya na ilang linggo ring natambak sa kanyang opisina. Bagamat pumagitna sa kontrobersya ang ginawa niyang pagtatakip ng tainga sa Senado, tila isang virus namang kumalat ang aktuasyon niyang ito sa publiko. Pag may nag-request na, sir, pwede mo bang i-cover yung ear mo, yung ears mo? Naiisip mo ba na hindi mo akalain na ganito yung naging impact pala ng ginawa? Yun ang totoo. I never, in my wildest dreams, na ganito pala ang magiging reaction. Ayon sa batikang propesor na si Attorney Harry Roque, ang pagtatakip ng taingang ginawa ni Attorney Aguirre ay malinaw na paglabag sa Rule 71 ng 1997 Rules of Civil Procedure. Dahil siya ay kinontempt ng Senado, nagkaroon ng desisyon ng impeachment court na yung provisions ng revised rules of court on contempt, yung tinatawag na direct contempt, ay nalabag ni Attorney Aguirre. Nakasaad dito sa rule na ito na kahit anong mga bagay-bagay na nakakagulo o di na makaya ay bumabasto sa hukuman ay po pwedeng maparusahan bilang direct contempt. Yung pagtatakip ng kanyang tenga, pwede yung mapasaloob sa pagbabastos. Pero ayon pa kay Roque, hindi rin niya masisisi si Aguirre dahil na rin sa tila daw maling timpla ng pananalita ni Senadora Santiago. Well, alam mo kasi ang pambabastos, nasa konteksto rin yan. Kung ang pananalita naman ay maaanghang at napakalakas din ng boses, dapat naman suriin natin yung ginawa ni Atty. Aguirre dun sa kontekstong ito. Ako siguro, magtatakip din ako ng tenga kung hindi ko na makaya. Pero ang issue, hindi rito natatapos dahil noong ika-6 ng Marso ibinaba ang hatol ng Senado sa kanyang ginawa. Isa ko sa mga unang bumisita sa tahanan ng mga Aguirre noong araw na iyon. Alas 12 pa ng tanghali ang caucus ng mga senador pero alas 9 pa lang ng umaga, naka-empake na ang mga damit ni Aguirre. Ang maletang ito raw ang babaunin niya kapag pinakulong na siya ng mga senador sa detention cell ng Senado.
There's no doubt in my mind that I'll be detained. As a matter of fact, I was very much prepared for it. Pero hindi kulong, kundi admonition lang ang naging parusa kay Aguirre. So when they merely admonished me, so I would consider that a complete an acquittal on my part, meaning to say I was pronounced as innocent of the charge of contemptuous act. It was really a slap on the wrist, but I know it's slap on the face on the part of some senator judge. Naniniwala si Aguirre na hanggang sa huli, ang tama pa rin ang mananaig sa nagaganap na impeachment trial. Actually, si Senator Enriquez fair, stern sa kanyang steering of the proceedings, but alam ko na sooner or later it will dawn upon the members of the impeachment court that they have to do something about the actuation of Miriam. And I think they did. It's a very simple issue. It's good manners and right conduct. If you could not do these things to have good manners and right conduct in that august body, you have no business being there. Sa aming panayam sa dalawang anak ni Aguirre sa pamamagitan ng Skype, nadiskubre namin na hindi na nagulat sina Aris at Archie sa ginawang pagtatakip ng kanilang ama ng tenga habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago sa impeachment trial. Talagang lalaban ng daddy ko dahil nakita ko ng daddy ko sa korte everyday. 100% support ako dun sa ginawa niya kasi wala naman ako nakikita ng mali. Malayo sa ingay ng impeachment court, sinisikap ni Attorney Vitaliano Aguirre ang maging isang karaniwang padre de pamilya. Malayo na ang narating ni Attorney Aguirre mula sa Mulanay sa Quezon kung saan siya lumaki. Hindi natatapos sa labas ang trabaho ni Attorney Vitaliano Aguirre. Gumawa rin siya ng maliit na opisina sa kanyang bahay para kahit may kailangang tapusing trabaho, may pagkakataon siyang makasama ang kanyang pamilya. Bilang asawa, he's a very responsible man, good provider, at saka masipag. Malayo sa ingay ng impeachment trial sa Senado at sa sari-saring kasong hinahawakan niya bilang isang abogado, Dito, misis ko nga pala. Binisita namin siya sa kanyang tahanan sa Parañaque. Sa 37 taong pagsasama nilang mag-asawa, kontento raw si Attorney Aguirre sa kanyang buhay pamilya. Medyo malungkot na ako ngayon. Gawa ng yung dalawang anak ko, nasa Amerika na. Tapos yung isang anak kong nandito sa Pilipinas, ang abogado, is may kanya ng pamilya. Ang panganay niyang anak na si Aris at bunsong anak na si Archie ay naging occupational therapist na ngayon nasa New Jersey at Seattle na. How about you, Lisa? What are you doing? You're busy again with that iPhone? Okay, you talk to Lola and Lolo. But is that right? That's right. Malayo man ang mga anak niya, halos araw-araw, kinukumusta pa rin nilang mag-asawa ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng Skype. Remember that? Stole your show, Scene Stealer. Sa aming panayam sa dalawang anak ni Aguirre sa pamamagitan ng Skype, nadiskubre namin na hindi na nagulat sina Aris at Archie sa ginawang pagtatakip ng kanilang ama ng tenga habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago sa impeachment trial. Actually, hindi ako nagulat. Kasi everyday na nanonood ako talaga ng impeachment. So nakikita ko na yung actuation ni Miriam and I was like thinking hindi magiging maganda yung pangyayari. Talagang lalaban ng daddy ko dahil nakita ko ng daddy ko sa korte everyday. Sumasama ako sa kanya during the Visconti case.
So I know how my dad kung paano lumaban pagdating sa kung ano yung tama. I was very proud. So talagang 100% support ako dun sa ginawa niya kasi wala naman ako nakikitang mali. So then after ng mga naglabasan na yung mga iba't ibang reactions ng mga tao, iba't ibang mga articles. So nakikita mo na ang daming nag-support sa kanyang ginawa. Sabi ko sa kanila, pag ikay tama, then you stand for it. Stand pat when you are on the right. Pati ang mga apo ni Attorney Aguirre, suportado ang kanilang lolo. Sa katunayan, nagprint pa sila ng t-shirts na may imahe ng kanilang lolo na nakatakip ang tenga. So yung munti kong garden, mga bonsai yan to. Kaya naman ang pangungulila sa mga apo't anak niya, ibinuhos na lamang niya sa pag-aalaga sa kanyang mga tanim na bonsai. Ang koleksyon niya ng mga bonsai, umabot na sa 4 na po. Ito, pag bumili ka nito, siguro mga 50,000. Meron ako isang nyug. Noon pa man, hilig na ni Aguirre ang mga halaman. Kasi nga, probinsyano tayo, mahilig tayo sa plants. Metikuloso si Attorney pagdating sa kanyang mga bonsai. Mag-fertilize ka, magdidilig ka twice a day, at least twice a day. Mag-alaga ng bonsai, tsaka kahit ordinaryong garden lang. Isinali na niya ang paborito niyang bonsai sa isang kompetisyon. Bagaman hindi nanalo, umaasa siya ngayong darating na Mayo, ang kaniyang pambato papalari na sa World Bonsai Competition. Sinali ko na ito sa kwan, kaya lang ang number one criterion kasi pag nag-contest ka ng bonsai, yung age. Ito, bata pa ito pero maganda na. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na bisitahin ang tahanan ni Attorney Aguirre sa bayan ng Mulanay, Quezon. So sir, after 7 hours, dito na tayo sa hometown mo. Lapit lang. Okay. Sanay na kayo sir talaga, no? Oo, kasi at least once a month dito ako. Minsan twice, minsan thrice pa nga Panganay sa 9 na magkakapatid, sa bayan ng Mulanay sa Quezon, ipinanganak at lumaki si Attorney Aguirre. Nilibot niya ako sa lugar na kinalakihan niya. Kahit na iba na ang bahay na nakatayo sa lugar kung saan dating nakalagak ang kanilang tahanan, malugod pa rin niyang ikinwento sa amin ang kaniyang nakaraan. Dito ka mismo pinanganak, tama? Dito ako pinanganak. Kung panganay sa 9 na magkakapatid. Dito rin yung 8 kong kapatid na bunso pinanganak sa pamagitan ng hilot. Hilot. Sir, itong nasa likuran natin, ito yung dito talaga kayo nakatira? Dito kami nakatira. Yung pasada ay bago na. Oo. At kasi ang pag-aari lang namin yung bahay ng parents ko. Yung lupa ay pag-aari ng iba. Lahat ng alaala ng kabataan mo nandito sa lugar na to? Nandito. At nandyan, tabi ng dagat yan. Diyan kami naglalaro sa tabi ng dagat. Kwento pa ni Aguirre, nagkakilala raw sila ng kanyang asawa sa Mulanay nang minsang magbakasyon si Marissa sa kanilang probinsya. Bit-bit ang gitara at kasama ng kanyang kaibigan, hinarana nila ang ngayoy sigi ng Aguirre. Pero hindi raw sa haranan nabighani ang ginang. Intelihenteng tao, kumbaga pagkausap mo siya, may mga sense yung pinag-uusapan ninyo. Marami ka natututunan sa kanya sa lahat ng bagay. Siyempre, when it comes sa mga argument ninyong dalawa, mga diskusyon ninyo, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo sa kanya. I'm reserved in my feelings, but my wife knows that I love her very much. 28 taong gulang pa lang si Attorney Aguirre nang pakasalan niya ang kanyang asawa na si Marissa. Espesyal daw ang araw na yon dahil araw din ito ng kanyang kapanganakan. Siguro nagtitipid ako nun. Kaya isang ko na lang, isang date na lang ang kumisan nga nag-iinakit sa akin.
Palaging birthday nila sineselebrate mo, hindi yung wedding anniversary natin. Pareho nakakakoy, sabay naman yun eh. Can you say you're 100% faithful sa inyong wife? From 1%? 100%? Matayo sagutin, sir. Off the record. No comment. No comment. Okay. I would give the benefit of the doubt that because of what happened, both of us learned the lesson. Bagamat humingi ng paumanhin si Attorney Vitaliano Aguirre sa impeachment court, nagpa siya pa rin itong kasuhan siya ng contempt of court. Inabsuelto ng mga senador si Aguirre at ngayon tuluyan ang bumalik sa dati niyang buhay bilang abogado. Nakilala ko rin ang mga kapatid ni Aguirre. Ang tanging bagay na lang daw na natira sa pagkabata nilang magkakapatid ay ang kanilang mga pusod na ibinalot ng ina sa tela at pinagsama-sama sa isang lalagyan. Nung naghahanap ako ng picture, mga ilang gabi na rin akong dun sa lumang aparador ng mother ko dun sa kabilang bahay. Nakita ko ito na 9 na piraso nung binilang ko. Sabi nung isang matanda na kamag-anak namin, ito daw yung pusod namin magkakapatid. Nakatali siyang ganon. Tapos nakalagay dito sa supot na 1944 pa. Pamana rin daw na maituturing ang kanilang mga pangalan. Si Attorney Vit pinangalan after sa lolo nyo. Grandfather, paternal side. Si Tita Baby pinangalan after grandmother. Paternal din. Paternal. So lolo, lola. Kayo po? After my mother. Kayo po? Mother side. Grandmother. Grandmother. Kayo po? Kapitbahay. So talaga may pinanggalingan. Sa gitna ng masayang kwentuhan, naibahagi rin ng kanyang mga kapatid ang pagiging spoiled ni Attorney Vit at iba pang kapilyuhan nito nung kanilang kabataan. Kasi nga matalino. At saka yung lolo namin, yung lolo vital Talagang namin. pampered siya. Ano yun eh, politiko rin. So spoiled. Spoiled si Attorney Vit. Proud na proud yung lolo. Kaya kahit hindi makayamanan, ay naibigay pa sa kanya yung... Oo, talagang. So binubuko ka na dito, Attorney Vit. O, pinang nagkakabukuhan tayo. Gawa nga nung pag-treatment sa akin ng lolo. Pati ibang mga apo niya, parang nagsiselos. Kasi favorite siya. Talaga, oo. Nung tayo nakasama niyo siya, ano siya, seryoso sa pag-aaral? Ano ba? Ang nare-remember ko, lagi siyang basa ng basa, ganan. Yun nga, one time yun, nung nagre-review na siya. Sa isang kwarto lang siya nagre-review. Lahat nare-remember ko, ang kwarto niya, silence, lahat yung handwritten lang na silence, hindi yung, di ba ngayon, ang mga nagre-review talagang umupo sa mga kondo. Siya hindi, sa isang kwarto lang. Sa murang edad, namulat na raw si Aguirre sa mundo ng politika. Naging Vice President ng Mulanay, Quezon ang kanyang lolo na si Vitaliano Aguirre noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Vice President ang tawag sa Vice Mayor ng panahong iyon. Ang kaniyang ama naman na si Alfaro Aguirre naging Mayor ng Mulanay, Quezon noong 1967 hanggang 1971. Bukod sa lolo at ama, ang kanyang nakababatang kapatid na si Fidel Aguirre ay naging OIC Mayor din noong 1987. Maging si Attorney Aguirre tumakbo bilang congressman noong 1987 sa 3rd District ng Quezon. 41 taong gulang pa lamang siya nito. I was so naive. I was a new lawyer that I thought that with the Korea Revolution, the Filipino voters have already become more mature. In other words, kasi dito money politics ang umiiral eh. Up to now, I thought then, tapos na siguro ang money politics. So I ran for Congress. Hindi naman pinalad na manalo, ipinagpatuloy na lamang ni Aguirre ang pagiging isang abogado. Kung tatakbo ba kayo, sir, tingin nyo mas malaki yung chance nyo ngayon considering alam naman natin na mas sikat kayo at this point in time? Sa akin, still premature. What's happening, hindi pa yan sign that I could successfully run for any political position. Kaya
tinatanggap ko lang yung nangyari sa akin. But I have no obsession on anything. Politics is an option definitely at this point in time. Yes, because we are family of politicians. Pero bago pa man magkaroon ng hilig sa politika, una siyang nabighani sa pagsisid sa dagat sa kanyang probinsya. Ang ginagawa pag pumupunta ko dito, number one is swimming ako. Kasi kahit nung kami elementary grade years namin, malimit na kami napaparusahan ng principal because we were late, because we were swimming. And yun ang parang tradition dito sa Mulanay, na pag ang isang lalaki ay nandun na sa ganong edad, 3-4 years old, tatapo ka na ng father mo. So bahala ka nang lumangoy patabi. Ang lahat ng karanasan niya bilang probinsyano, nadala niya kahit malayo na ang kanyang narating. Sa tingin mo, paano nakatulong yung pagiging, sabi mo nga kanina, di ba, probinsyano at heart? Yung good manners and right conduct, together with the teachings of your parents, rearing of your parents, talagang pinapractice namin ito. So, sa probinsyano magagalang, up to now, pag matatanda sa amin, dati yung former teachers namin, nagmamano pa kami. Because those are signs of respect. Sir, yung paulit-ulit niyong pagsabi ng respeto, may pinariringgan ba kayo dyan? Well, ito, bato-bato sa langit. Pero sinabi ko na yun eh. Binalikan ni Attorney Vit ang Mulanay Elementary School kung saan siya nag-aral. Nakilala namin ang dalawa sa kanyang mga naging guro. Ayon sa kanila, disiplinadong estudyante raw si Aguirre. Nung nakita ko siya, ay sabi ko siguro ay talaga namang meron siyang dahilan kung bakit nagkaganon siya. Dahil naman tinuturoan ko yung mga yan ay all eyes and ears sa pakikinig sa mga Ngayon, Diba siya nagtatakip ng mukha, wala naman. At yan ay talagang well-behaved sa klase. Nakita ko po sa TV yun. Akala ko naman po siya ay hindi ko na pinansin. Akala ko siya nangangalay lamang na nakapatong na gano'n. Ipinasyal din kami ni Aguirre sa plaza kung saan madalas silang tumambay ng kaniyang mga kaibigan. Lumipas man ang panahon, matatag pa rin ang kanilang samahan na kung tawagin nila ay Lightbringers. Halos buwan-buwan kasi, nagkikita-kita pa rin sila sa Mulanay. Ang original members namin ay nasa 61. Marami nang nasa abroad, maraming ang nasa abroad, mga lalaki. May nasa abroad. Over 6 Over ng pagka-abroad ng iba. Overstaying na. Doon naman tayo lahat pupunta eh. Hindi rin napigilan ng mga magkakaibigan na pag-usapan ang kanilang masasayang karanasan at kalokohan nung araw. Minsan may bulaw pa eh. Tanda ko nung ako'y maglaya sa bahay, punta ko dito. Dito ko tumuloy kay Salsina eh. Ang walang maleta, walang traveling bag nun. Ang pinaglangin ng damit ko, carnation. May tali. Ganun lang talaga. Aminado ang 65 taong gulang na abogado na kailangan na niyang magpahinga mula sa trabaho at magbigay naman ng sapat na panahon para sa mga kaibigan at pamilya. Actually, I was already slowing down in my practice. Gusto ko sana na ibigay na sa mga doon sa anak ko at saka doon sa junior lawyers ko yung mga kaso ko, except yung kinakailangan talaga ng service ng isang veteran or experienced lawyer. Unti-unti, napagtutuunan na raw niya ng pansin ang kaniyang kalusugan, mga hilig at mga taong nagmamahal sa kaniya. Itong lahat ng sa buhay natin, mayroong talagang lessons to be learned eh. So, I believe that every person could learn something from somebody.
every person could be sorry for what he has done. Kaya I would give the benefit of the doubt that because of what happened, both of us learned the lesson. Maaanghang na salita ang binitiwan ng huradong si Senadora Miriam Santiago. Gumanti naman si Attorney Vitaliano Aguirre sa tahimik na paraan. Pero tila naging aral ito hindi lamang sa publiko kundi pati sa mga huwes ng impeachment court. Ito ang anggulo ni Attorney Vitaliano Aguirre. Isang mukha, iba't ibang pananaw, isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.